Umiinit-init pa yan, talaga naman. Umiinit-init pa yan at umuusok-usok pa nang nilalagay yung salsa. Ngayon po, dahil nga po, tayo ay umiiwas muna sa karne dahil papalapit na Semana Santa. Ang mga niluluto natin mga pagkain dito ay yung mga, meat-free. Ayan. Ngayong araw po ito, iluluto natin ay kare-kare. Pero take note, ang kare-kare ito ay wala pong karne dahil ito ay gagamitan natin ng isda. Bangus ang ating gagamitin. Kasama natin ang ating food expert na si Miss Nancy Lume. Hello, Miss Good Susan. morning. Yeah. Well, siyempre, dahil kare-kare ito, ano ba yung mga ingredients? Yung mga ginagamit pa rin pagka nagagawa ng kare-kare? Ang kare-kare talaga napakaraming ingredients. Dito talaga ang lesson na pag-aaralan mo ang mise en place. Okay. Ang sinasabi nila, ihanda mo muna ahead. Okay. Gaya nito, nagigisa na ako ng kamatis, sibuyas hanggat sa talagang lantang-lanta na siya. Okay, Pero okay. before that, maaga pa lang ang gising mo, ito tutustahin. Yung mani. Mas natusta- masarap yata talaga kasi mani na fresh. Oo. Minsan yung peanut butter, di ba? Para mas iba yung lasa ng sariwang mani na ilalagay mo pag gagawa ka ng salsa ng kare-kare. Correct. Okay, So, pag na-dikdik na, ganyan. Pero kung talagang gusto nyo i-shortcut, andyan na rin ang peanut butter. Pwede na rin. Tapos ito, yung katas ng bagoong, inalis ko na yung alamang. Okay, wala na. And then, kung gusto nyo naman, kung ayaw nyo na mag-bagoong, pwede rin ang shrimp cube or chicken cube. Okay. Basta nagluluto kayo ng seafoods, pwede ang chicken cube. Okay. And then, ito, atsuete water. Yung atsuete water para may kulay. Ang atsuete. At saka, hindi, Susan, nakakalasa rin ang atsuete. Nakakalasa din. Okay, so gigisa. Pagkatapos niya, ngayon, ito muna ang atsuete. Pagka nagamit nyo na sa tubig, pwede nyo rin gamitin sa mantika. Para makuha. Ayun. Okay. Oh yes, pwede na yung prito niya. Okay, and then? Okay. So ngayon, lalagyan ko na ng aking panlasa na bagoong. Mga 3. Yan, mas masarap niya para hindi masyadong maalat. Ayan, para hindi masama sa ating mga kidney. Ayan. So, yung mga gulay mo dito, Miss Nancy, may mga idinagdag ka ba aside from yung mga lagi natin nakikita, yung sitaw, talo, puso ng saging, actually, sigarilyas, yung iba nga naglalagay pa ng kalabasa kasi sa totoo lang, ito, kari-karing gulay. Ito, kari-karing bangos. Pinagsama lang. So, napaka-healthy ho niyan para sa ating Semana Santa na mga pagkain hihanda. Okay, so pagka kumulo na yan, kumukulo na to, dagdagan mo pa ng water, depende sa dami ng gusto mo. Lalagay na bangus. Yung bangus nga pala, prinito ko muna with some breading. Para lumaki. At saka, yung breading yan, tumutulong na rin na magpalapot ng sauce. Kasi yung bangus, yun ang magsisilbi parang Siya na yung karne. Tapos ni Susan, meron pa tayong isa, yung malagkit rice flour, aking tinutusta. Okay. So, magiging ganyan. Para may added smokiness na lasa. Pero kung hindi, pwede nyo rin gamitin yan na ganyan. Lagyan nyo lang ng tubig. Iyan ang gagamitin natin pampalapot. Okay. And then, so okay na? Dadagdagan na lang ni Miss Nancy ng tubig. Ayan, para ma-neutralize. Pagkulo niya, siya ay aking palalaputin na with this. Pag gumagamit kayo nito, siguraduhin nyo, huwag nyo dadamihan ang paglagay. Sapagkat matagal lumapot ang sauce with this rice flour. Pero maganda siya. Minsan lang kasi akala natin, hanggang ngayon hindi pa lumalapot. Okay. So, yan ha. Dapat madali lang lutuin yun. Itong mga gulay, Miss Nancy, ano to? Na-blanch ba ito? Yung gulay, blinanch ko na kasi parang hindi maganda tignan kapag niluto mo masyadong malapot. Para hindi siya masyadong lanta. Pero andyan na yung sauce niya. Okay. So, habang inintay natin kumulo yan, ito na ho yung naihanda kanina ni Miss Nancy. May papakita lang akong method. Ito, marami kasing mga buhok-buhok to, no? Okay, yan yung puso ng saging? Ang ginagawa nung iba, para imbis na nilalagay sa mga asin-asin at tubig, ganyanin nyo lang ng barbecue stick. Para matanggal yung mga dagta. Para matanggal yung buhok-buhok. Okay, Para kayong mananahi. Yan. So, ito na yung kanina yung niready natin na kare-kare. Of course, meron na tayong bangus. So, ipapatong mo na lang yung bangus or paano yan? Ilalagay ko na lang siya. Okay. Para lumabas talaga ang ating lasa. Ayan na. Okay. Dahil ito yung ating tropa gutom na, Miss Nancy. Kaya gustong-gusto na matikman ng ating kare-kare na
May bisita bangus. tayong chef, oh. Ay, meron pala tayong bisita rito. Oo, Chef! meron dumadalaw-dalaw tayo dito. Okay. Pwede bang pakitikman kung okay? Wow! Okay ba, Chef? Ito na ang Ito po, ating Chef, kusina. pakitikman. Yay! Oh, halika. Good morning. May dala kang kutsara talaga. Oo, Ba? sige, sige. Approve? Ano, lasa? Wow. Approve! Approve! Thank you! Approve? Sarap. Mabuti na lang nandito. Yum. At ping. Ping. Opo. And then, mabagong teleserye na darating. So, may ping. Abangan nyo yan. Sino kasama? Si Marian Rivera. Wow! Partner niya kay Love Team? Oo, pero akong tatay niya. Alangan. Ay, naku, Pwede chef. na. So, okay na, pwede na natin kainin itong Pwede na, ating pwede kaligan. na. Pwede na, iserve na natin. Wait, Okay. salamat ako. Nakakaya naman sa'yo, chef. Okay. Ayan. Sagot kita ngayon. Ayan. So, ito, Miss Nancy, luto na yung ating bangus. Hintayin na lang natin kumulo yan. Oo, then Tapos yung ilalagay mga na. gulay, pwede nang i-pour. Okay, Ayun. pwede mo nang lagay Chef, on the side. napaka-healthy ho nito. At Very. magkano yung nagastos natin sa ganitong serving, Miss Nancy? Depende yan. Kung ang gusto natin gamitin ay puro bangus belly, Oo. medyo mahal. Okay. Pero yung bangus na talagang Buo. puputol-putulin mo na lang, mas mura. So, yung mga between 40 to 70 pesos per person. Pero malaki na yung serving na yun. Ayan. So, At napaka-healthy yun ang nung ating ating kare-kare. inihanda recipe for Yeah. today. Kasama natin si Miss Nancy Lumen ng ating bangus kare-kare. Habang inihintay natin yung ating second serving dahil I'm sure yung ating first serving ay talaga namang sinintensyahan na ng ating mga kasama. Hindi ba, Maring Lynn? Maring Lynn, are you ready there? Yung ating mga, ready na ba kayo dyan? Hello, busy kami rito kasi sa Yes, Chef Errol. Kayo. Thank you, Miss Nancy. Yes. Payana as usual. Thank Happy you. ako kasi si Chef Boy Eto na, nagustuhan. Mami. Eto na. Busy kami kakachika kay Chef Boy. Kaya Yes. nga, kasi di ba pagka tuwing Semana Santa, marami sa atin talaga nagsasacrifice, hindi kumakain ng meat. Right. Isa sa mga masarap kainin sa umaga, actually, salted egg. I love Yun. itlog na pula. Pwede nyo siya isabay dun sa mga isda ninyo, piniritong isda, Yes. mga bangus, galunggong, di ba? Tuyo. Salted egg at saka kamatis. Pero maganda, Mart, alam nyo ba na, pwede pala natin gawin sa bahay yan? Ang sarap namang gawin yan, Mars. Kaya, Project. nako, ito, paprojectin ba natin yan? Pwede. Why not? Sama Why not? project ng mga Ayan. bata. Yan, ang ating ibibida kasama si Paring Drew. At syempre, yan po nasa patero. Yes. Kung nasaan yung maraming itlog. Ayun. Pula. Good luck sa'yo. Ayan si Chef ulit, nagbabalik. Nagsaserve pa rin hanggang ngayon sa amin. Sarap yan, may itlog na maalat. Hi, Drew and Arn. Ayun pala si Arn. Hindi ko alam kung nagagawa na yung hinahalo yung itlog na maalat sa kare-kare na kinakain nyo ngayon. Kasi dahil, di ba, bagay ang kare-kare sa bagoong, maalat din yun. Oo, pwede. Oh, eto, salted egg. Ito pwede. Kahit Pwede. ito. Maraming okay. pagka ibabagay ito, no? Yan. Yan. Kagaya niya, no? Oh. Itlog na pula, tsaka kamatis. Yan. Pwede palaman sa tinapay. Pwede. Sa prito. Oh, O sa ensimada. ensaymada. At syempre, sa sopo na bola-bola, may itlog na maalat. Ayan. O, At bibingka nga. At bibingka, tama na yung paghawak mo sa mapulang itlog na yan. Kanina mo pa pinaglalaroan yan eh. Okay mga kapuso, pakita na sa inyo kung paano ginagawa yung itlog na maalat. Actually, nung bata ako sinasabi ng tito ko, alam mo, yung pulang itlog na yan, galing sa pulang manok. Ngayon, sasabihin ko sa kanya, hindi po nang galing yan sa pulang itlog. Naririnig ko sarili ko pala. Anyway, nagagaling po na yan sa pagpitik ng itlog. Insert joke here. Okay. Pinipitik ang itlog dahil para malaman kung may sira o hindi. May lamat or bulok. Siyempre, hindi pa po, no? Hindi mabubulok. Kung may lamat or may crack. Kasi kung may lamat o may crack, kapag nilalagay na yan ng putik, after how many days, malalaman na baka bulok na. Okay, so kailangan pinipitik, pitik. Tapos noon, pag okay na, pag walang lamat, walang sira, nilalagay na ngayon yan sa putik. Now, sabi nga ni Kuya Mario, siya yung business owner, siya yung owner ng salted egg business dito sa Pateros, na kanya-kanyang estilo yan eh. Ang ginagawa niya, kumukuha siya ng putik mula sa nuni sa punso. Why? Well, sabi nga niya, medyo yung lupa daw doon ay mas dumidikit sa itlog. Ang nakikita niyo po ngayon, hindi po anay. Nakikita niyo dyan ay asin. Hinahaluan na ngayon yan ng asin. Saan natin nakukuha yung alat, hindi sa asin, di ba? Tapos noon,
Pagkatapos po dito nilalagay, hinahango na ngayon papunta sa isang tray kung saan marami pang asin. Binuburan pa ng maraming asin and then they wait for 18 days. After 18 days, exactly 18 days, binababad na po yan sa tubig para matanggal yung dumi, para matanggal yung putik at nililinis na ni Kuya kanyang itlog. Malinis na yung itlog, nilalagay na sa tubig, puti na ulit, and then after that, iniilawan o sinisilawan na nila ngayon para malaman nila kung walang bulok. Sa unang hirit, serbisyong totoo ang mga ng hirit. Ang saya-saya